Wala akong utang na loob ni kanino except for about 3 or 4 persons. Kahit sino po yan? Makita niyo yung mga previous na mga stand ni Inday. Wala talaga siyang pake. Buwis-buhay talaga yung mga sinasabi niya tsaka yung mga stand niya. Yung parang, BP Inday naman, bakit mo naman sa dami-dami na in-endorse mo si Senator Amy pa? May dahilan si BP Inday Sara. Definitely, yun yung communication niya sa atin. Magkakaroon ako ng Committee on Foreign Relations. Damay-damay kayo kung sino man yung mga nagsulsul. And remember, ito importante, remember, sa akin, hypothetically, hindi si BBM ang kalaban. pinasok pa rin niya yung hearing at alam niya na magigipit ang kanyang kapatid at the end of the day. Unless Alright, magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ha? Today is April 15, araw ng Tuesday dito sa Pilipinas. Hoy, grabe, maganda tong pag-uusapan natin ngayon. Medyo na-gets ko na. Medyo naintindihan ko na. Kagabi, hindi ako nakatulog kakaisip at medyo na-gets ko na. Abangan nyo yung mga talakayan natin ngayon, yung mga discussion natin ngayon dahil ito kahit papaano magpapamulat at masasabi mo na, oo nga no, may point si Joe Malone. Hindi, pinaghirapan ko to eh. Pinaghirapan ko to, hindi ako nakatulog. Iniisip ko talaga kung bakit ganun. Bakit ganun yung estratehiya, okay? Meron akong hypothetical rito, pero bago yan, patugtugin muna natin syempre yung ating kanta. Di kami natatakot sa Totohanan. Grabe yun. boses ng masa aming pinapakinggan. Napakinggan. Joe Malone TV is Bayan. Ating pag-usapan. tunay Na na balita. Walang kinakampihan. Sumasalapit sa katotohanan lamang. para Sa sa mamamayan. Totoo ang laban. hindi puro drama. Yeah. Chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto. Mapagmatsyag. Truth ang hanap. Di kami matitinag. Walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita. Walang kinakampihan. Sumasalapit sa katotohanan lamang. Sa mamamayan. Yeah! Totoo ang laban. walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Okay, maraming salamat sa inyo mga kayon. Paki-double check na lang kung nakasubscribe kayo. Kung hindi pa naman, pwede pa subscribe po. Tapos yung mga bagong pasok sa atin, paki-subscribe na lang po. Paki-click na rin yung bell icon, katabi ng subscribe icon para lagi kayong updated. Tapos pag-click ng bell icon, may lalabas all. Paki-click yung all para lahat ng notification, lahat ng upload ko, meron kayong notification dyan sa YouTube nyo. Kasi maganda yung mga pinag-uusapan natin ngayon. Gumaganda na. At medyo may halong may halong kailangan pag-isipan na. Yung pag-isipan na yung mga nangyayari. Parang mystery episode, di ba? Yung nangyayari kay VP Inday Sara, parang isa siyang malaking movie series na bawat episode kaabang-abang. Tapos, ito yung episode na kung saan mapapaisip ka. Di ba nakapanood ka na nun? Yung mga movie series na gano'n, na putya, bawat episode kaabang-abang. Ganito yung nangyayari sa atin ngayon. Okay? Meron akong mga reaction, mga hypothetically, pero bago yan, panoorin muna natin ito, ha? Shoutout muna natin yung mga members natin, Ma'am Milagros Chan, Franklin Porog, Lorna Tobera, Lorena Dacumos, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Mahos Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manik Sangko, pati na rin si Jeyo Production. Maraming salamat po sa pagpasok nyo dito sa membership natin. Kung gusto nyo magpa-member mga kayon, meron tayong button dyan. Merong fee yan, pero para doon sa mga nakakaluwag-luwag gusto mag-share ng blessing, meron din tayong GCash dyan, pang kape, tip. Yung eto nakikita nyo sa baba natin, nandito na pala, ganun ako ng ganun, nandito na pala. Ito yung PDP Laban Straight. Pag-usapan natin yan mamaya. Meron lang ako na-realize, promise,
maganda to. Meron lang ako na-realize na talagang oo nga no, mapapaganong ka. At, pwede, yan. Pwede ring, oo nga no, hindi ko naisip yon. Yan yung mga masasabi mo mamaya doon sa reaction natin, sa talakayan natin. Pero bago yan, may papanood lang muna ako sa inyo. Don't forget to like and share. Mga kayon, importante to like and share itong video natin dahil para makarating doon sa mga iba na nalilito, confused, at na medyo nasa state pa ng shockness, yung may mapapasabi nila, putya naman, Inday. Ano na naman yan? Papabudol ka na naman ba? Yan, okay. Sana mapanood nyo to. Tulungan nyo ako mga kayo na paki-like and share. Kung nagustuhan nyo itong video na to, paki-like, paki-subscribe na rin. And shoutout sa inyo lahat. Attendance check tayo. Paki-comment dyan sa baba kung nasaan nang lupalop kayo naroroon yung exact location nyo if you're watching from The Hague, the Netherlands, Switzerland, Chicago, New York, Cubao, Hong Kong, Japan, Asia, pati na rin sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao if you're watching from Cebu, Davao, Negros, Taguig, Maynila, Luzon, Visayas, Mindanao. Paki-comment dyan sa baba nang sa ganon malaman natin kung saan na umaabot yung video natin at magkaroon tayo ng YouTube engagement game. Wala akong utang ng loob ni kanino except for about 3 or 4 persons. Sino po yan? Aimee. Bakit ako nanalo? Heard about Aimee Marcos? No problem. Because I know Aimee. Sino sa inyo nagsuporta sa akin? Si Juan Ortogano. Wala akong barangay captain. Wala akong congressman. Wala akong pera. Si Aimee pa ang nagbigay. Sabi niya, inutang daw niya. Inutang daw niya, okay? And si Aimee supported me. At saka, very mabait at PRD for the... Ay, hindi. Talagang admin kami, solid. Ako pa, October 2015. Andyan na ako. Hindi pa nga nagpapala si Presidente noon. Tapos pinagsasabihan kami lahat ng mga baliw kami. Hindi ba daw kandidato? Andyan na kami rara. Eh, pa parang classmate ko sa Congress. Kaya test ko siya. Maikli lang mahaba actually yun kasi kumakanta kasi siya hindi ko baka makapirate tayo doon sa kanta kaya medyo ini-injectan ko. So in short, noon pa to. Syempre maraming pwedeng magbago, okay? Ayoko mawala yung yung nasa isip ko. May utang na loob. Pinagmalaki pa ni Tatay Digong. If you trust Tatay Digong enough, makikita nyo to. Sinabi ni Tatay Digong noon pa naman, na meron siyang pinagkakatiwalaan o kung meron man siya pinagkakautangan ng loob, it's about 3 to 4 person. One of them, si Senator Aimee Marcos. And napanood niyo na kung bakit. Okay, stop natin dyan. Next, si Joey De Ver. Okay? Kung napanood niyo yung kahapon, yung video natin kahapon, kay Maharlika, meron ako in-inject. Maharlika stands na talagang hindi niya susuportahan si Aimee. Kumbaga kahit anong taas pang kamay daw gawin ni BP Inday Sara kay Aimee, patuwarin pa daw niya, hindi niya susuportahan. And I respected that. Okay? Walang problema. Panoorin muna natin kay Joey De Ver. Okay. Game. 1, 2, 3, and game. Apparently, the picture that came out yesterday, akala natin initially lumang picture yon. May post ako nito sa YouTube community ko. May post ako netong picture na to at maraming nag-comment na this was 3 to 10 years ago pa daw. So, pero apparently, bago nga. Apparently, bago siya. Yes. Pagkatapos, apparently, hindi lang si Sen Aimee. Si Camille Villar ay kasama din. So, it looks like Tio Moreno is correct. Ako simple. Kapag sinabi ni Inday, Duterte plus 2, I will explain later. May post reset 1 hour ago. Sabi niya, let this sink in. Sara Duterte is strategically choosing to promote candidates that will be able to help her in the impeachment court. She's choosing people who will make sure she won't be impeached. Because the old Sara Duterte won't care if she is impeached. Actually, this is very true, no? Kasi nung una, it seems that Inday doesn't really care kung ma-impeach siya o hindi. And yung ganitong dumidiskarte si Inday, yes. I think she's becoming more serious in becoming the president. And that's good news for me. Kasi makita niyo yung mga previous na mga stand ni Inday, wala talaga siyang pake. Buwis-buhay talaga yung mga sinasabi niya tsaka yung mga stand niya. Yung parang she doesn't give an F yung mga dating kilos ni Inday. But now, kung dumidiskarte si Inday na ganito, that okay, lumalaban ako, ayokong ma-impeach. Bakit ayaw mong ma-impeach?
O kasi dahil perhaps there is already something in the mind of Inday that she's gonna go for it. Yes. She's gonna go for the presidency. Yes. Because the old Sara Duterte won't care if she is impeached because she can live her life quietly in Davao. Saka hindi pa But nakakulong this si version of Tatay Sara Digong Duterte noon. understands that if she is impeached and she cannot wrestle back control for her father, Rodrigo Duterte will die as a detained man in a foreign country. Let that sink in. Sara Duterte is moving to save not herself but her father. If you want to save her father, you will look at Sara Duterte and respect her choices, whether you like it or not. If she is impeached, Rodrigo Duterte languishes in detention, possibly till the end of his life with no powerful family or ally. If she is saved from the impeachment, she can move, especially in the second half of this admin. You don't have to like Sara Duterte to respect her choices. You only need to want to bring PRRD home. Let that sink in. Yung wisdom ni PRRD at saka yung wisdom ni Inday, miles apart, malayo talaga. Ibang level yung wisdom nung tatay. Sara Duterte is a younger politician. Yes, may regrets. Yes, may budol na nangyari noong 2022. She'll make a mistake. She admits to it. And now she is trying to fix it. Like I said, I am going to accumulate wisdom. I will grow up with Sara Duterte and accumulate wisdom with Sara Duterte, pero hindi ko siya iiwanan. That's for sure. So if they make this this announcement official that there is +2 in the Duterte +2, if they are going to make this official, I'm all in. Wala nang na to. Tapos na yung debate dito. Karamihan ang nakikita ko sa comment section. Boboto ko lang si Amy kapag nag-file siya ng impeachment kay Bongbong. Actually, pag nag-file si Amy ng impeachment kay Bongbong, it is detrimental to us. Not to Bongbong Marcos. Tayo ang talo doon. Ang matatalo ay hindi si Bongbong Marcos, tayo. But alam ko marami pang dumudugo ang puso dyan eh. At saka marami pang Paliwanag ko later. Paliwanag nasa ko. shock sa mga kaganapan. So, natin to kasi this is really huge, Actually, it's huge sa part ni Inday kasi it demonstrate her resolve to move. Sumisipa si Inday, lumalaban siya. It's huge sa part ni Inday kasi nakita natin na, she's being intentional here. She's really tried to fight back. She's really pushing back diyan sa impeachment trial that is already that is already in place. It's out to get her. And so kumikilos si Inday para labanan yun. And ultimately, I would have to agree with Crisette when she said we would be in a better position to bring PRRD back if Inday Sara stays as the vice president of this country. It's mandatory. So you may not agree with Inday Sara. Siguro kung impatient kayo for Inday Sara to grow up as just like her father. Kung feeling ninyo, ayaw nyo nang maniwala kay Inday. Kung feeling ninyo, gusto niya na siyang iwanan dahil hindi siya kasing talino ng tatay niya, it's up to you. But I am not going to leave Inday. We're going to make a mistake together. I'm going to build my wisdom with her. I'm gonna grow up with her, but I will stand by Inday Sara Duterte. That's for sure. Sa mga OFW natin na nakikinig ng live na ito, please vote, okay? Huwag niyong gawing option ang hindi pagboto dahil sa feeling ninyo dadayain tayo or things like that. Ganito po kasi yan, okay? Simple math. Kapag ka po, dinaya tayo pero bumoto kayo, meron po tayong laban. Kasi ebidensya po ninyo yung mga sarili-sarili ninyo eh. Pero paano kayo lalaban kung dinaya ang boto pero hindi naman kayo bumoto? 'Di ba? Double kill yun. Importante. Ako, tama kayo eh. Naniniwala ko malaki ang chances na magkakaroon ng dayaan talaga sa eleksyon. Hindi naman bago Malaki yan. talaga ang chances. Hindi naman bago yan. COMELEC is not committed in making this election clean. So, agree ako sa inyo na yung sa inyong takot na baka dayain, ganyan. Hindi bago yan. Talaga yung chance. But, wag niyong gawing reason yon para hindi bumoto. Yes. Kailangan niyo pong bumoto. Kailangan kayong umeffort na magparehistro. Okay? Sa mga OFW po, ang inyong registration ay up until May 7. Pwede kayong mag-online registration
para makaboto at pwede kayong bumoto up until May 12. Sabi ni Direk Daryl, Amy will defend Inday, period. Ako hindi ako duda na ide-defend ni Amy si Inday. Definitely, she's not going to vote for Inday's impeachment. Yun. Di ba nung una, which I agree, no? Yung una yung mga nagsasabi dun sa hearing ni Senator Amy na Ganda yung to. hearing niya parang they don't find it sincere, parang iiwas naman niya sa kapatid niya yung accountability and things like that. Beneficial ba yung hearing ni Amy kay Bongbong Marcos? Ganun kasi yung gusto kong kasi parang ganun yung nagiging criticism doon sa hearing ni Bongbong Marcos. In fact, meron akong long-time follower na I respect very much. Tinanong niya ako, Joey, because of the hearing of Amy, tingin mo dapat na ba natin siyang iboto? Sabi niya ganun. So sabi ko, actually ang sagot ko talaga initially dyan is no. Sabi ko parang, tingnan natin kasi ako talaga, crucial dito yung kung ano yung sasabihin ni Inday. Tayong lahat, nag-agree tayong lahat. Salamat, Amy. Pero, Yes. hindi na natin usapan ang botohan. Last night, doon ko lang rin talaga na-realize yung na parang, ay puta, may explanation dito si Attorney Neil Abayon eh. Ang main ni Attorney Neil Abayon is the doctrine of qualified political agency, in which nakasentro yung tanong sa sinong nag-utos ng kidnapping ni PRRD. So unang-una po, explain ko po muna sa inyo kung ano ba talaga yung doctrine of qualified political agency. So yung doctrine po na yan is also known as what we call the alter ego doctrine. So ang ibig sabihin po niyan, lahat po ng mga heads ng mga departments, yung mga cabinet secretaries po, they are considered as alter egos of the president, diba? Kasi alam naman po natin, sa sobrang daming trabaho po ng mga departments, sa iba't ibang departments, hindi naman po talaga yan kaya isa-isahin ng presidente na matrabaho or matutukan talaga. Therefore, yung mga cabinet secretaries pong ina-appoint niya are considered his alter egos, which means po na yung mga actions, yung mga decisions ng mga cabinet secretaries na yon are presumed to be actions of the president himself. Okay? So yan po yung summary na explanation ng what we call the qualified political agency doctrine. So under po yan ng administrative law natin dito sa bansa. So napanood niyo naman po siguro dun sa Senate hearing ni Senator Amy kanina na may isa pong sinabi dun si Secretary Boying pag tinatanong kung sino talagang nag-uutos is hindi po niya sinasabi na siya yung nag-utos, rather sinasabi lang niya is nagsa-certify. Okay? So hindi pa rin po talaga natin masabi na si Secretary Boying yung nag-utos. Pero let's say Hindi lang po siya. for discussion and argument purposes na si Secretary Boying nga yung nag-utos. For discussion lang po to, assumption lang po to. Ang presumption po niyan ngayon is kung yung secretary po, isang cabinet secretary yung nag-utos, is yung presidente rin po mismo yung nag-utos. Ayan. O, diba? So, na-explain dito ni Attorney Neil na if you're going to apply that the doctrine of qualified political agency, ang presumption talaga is that it is Bongbong who actually orchestrated everything. Yun ang premise. So, ibig sabihin, si Amy Marcos, pumasok siya dito sa hearing na to, na ang talagang hawak ng kutsilyo sa krimen ay si Bongbong Marcos. Kumbaga parang hindi mo na kailangan patunayan to because it's a presumption nga eh. Yun yung sinasabi ni Attorney Neil na pag ginawa yan ng mga cabinet members mo, it is presumed na yun ay utos ng presidente. Diba? Dahil sila yung alter ego ng presidente. Dahil sila yung alter ego ng presidente. And this can be justified legally. This can be proven legally because the doctrine of political agency works as a presumption. Ibig sabihin, automatic yan. Hindi mo na kailangang i-prove yan. You have to, ang kailangan mong i-prove is kapag hindi totoo yung presumption. Kung gusto mong basagin yung presumption, ikaw yung magbibigay ng ebidensya na hindi yun totoo. So ngayon, ang next question natin, kung ano ba yung exemption to that general rule, okay? Yung exemption po dyan is kung yung presidente po mismo isabihin niyang hindi niya yun action. In other words, nirepudiate po ng presidente yung action ng isang cabinet secretary niya. So yan po yung isang pwedeng defense po ng isang chief executive natin. Meaning kung meron pong ginawang, let's say, legitimate na duty yung isang cabinet secretary niya, pero that is not in line with his mission or objective as a president, pwede pa rin po yan i-repudiate or ipawalang bisa po ng
presidente or sabihin po ng presidente pala na hindi siya yung may gawa nun, kundi yung cabinet secretary po, okay? So sa pagganyang situation po, pag i-repudiate po ng president yung action ng cabinet secretary, ang mangyayari po dyan ngayon is action lang po yan siya ng secretary mismo at hindi na po ng presidente natin, okay? So in summary po, dito sa discussion natin, ang point ko po talaga dito is posible pong yung presidente pa rin yung nag-utos po magpa-aresto ng mga certain individuals dito sa bansa natin, may it be former president. Because that's the presumption. Kumbaga, yun kasi yung automatic. So, ibig sabihin, nung pumunta si Senator Amy sa hearing, alam niya, nagisado yung kapatid niya. I'm very sure, Senator Amy is familiar with the doctrine of qualified political agency. That Senator Amy is very familiar to the alter ego doctrine. Nevertheless, pinasok pa rin niya yung hearing at alam niya na magigipit ang kanyang kapatid at the end of the day. Unless mahila niya at malaman niya that it is an act of bullying or Yun. it is an act of someone else giving an order to bullying and the rest of the team group effort. We also have to take note kasi ilang days na yung nakakalipas, there's still no repudiation on the part of the president. Yes. Oo. Diba? There's still no repudiation on the part of the president. So ngayon, ibig sabihin, kay BBM talaga to. Kung ayaw nilang magsalita, kung kunwari, no, sabihin na natin, natulog na tong hearing na to. Natulog na tong hearing na to at hindi na pumilos to. Isa lang Matutulog yung yan. conclusion dyan. The qualified political agency will operate. So, ibig sabihin, 100% walang duda, ikaw BBM ang may kaputahan nitong mga pangyayaring to. Which is something that we also believe na gano'n naman talaga yung nangyari, di ba? Ngayon, that brings you a question. So, ibig sabihin, kapag ka hindi napatunayan ni Senator Amy na merong ibang involved dito, Wala, tulog na yan. nilagay niya You sa alangan asked si yung kapatid niya. Tinagtad niya yung kapatid niya dito. 'Di ba? Dinurog niya yung kapatid niya dito kasi basically it just exposes na walang iba, kapatid niya talaga yung may kasalanan. So, yun yung taya ni Sen Amy dyan. 'Di ba? Na kapag hindi siya nakapagturo ng iba, ang blame dito lahat sa kapatid niya. Pero kung meron silang makikitang ibang nag-utos, at least, hindi lang yung kapatid niya ang may kasalanan. Meron pang iba. Team group effort po. So, that really gives me additional color doon sa hearing ni Senator Amy. And then I realized, okay, so, ibig sabihin, may tinaya pala talaga dito si Senator Amy. Meron. May risk siya dito. Is it a pagtatanggol to the kapatid? To a certain extent, yes. Kasi kumbaga parang, imbis na yung kapatid lang niya yung mabiblame, maaaring magkaroon ng mga kasamang tao na mabiblame sa kapatid niya. But definitely, entering this hearing will not save his brother. I just realized nga na ganun yung sitwasyon. Kasi nga parang, ang pinakamatinding save na lang na pwede niyang gawin dito is, hindi nag-iisa yung kapatid niya. How can that protect BBM, di ba? Pag hindi niya sinusog at inalam yung ibang may kasalanan dito, ang may kasalanan lang would be BBM, solo niya. Ako hindi ko lang maintindihan, no? Parang yung sa iba na siguro, yung sinasabi nila na, ayaw na namin magtiwala kay Inday kasi nabudol na kami last time, ganyan-ganyan, eme. You have to understand, Inday is a very young politician kumpara sa tatay niya. Magkakamali siya at maaaring magkamali pa siya sa mga susunod na araw. But kung sasabihin nyo na iwanan nyo si Inday dahil nagkamali siya, diba? O sino i-offer niyo sa akin? I'd rather choose someone who acknowledges his or her own mistakes. Remember, diba, ilang beses na nag-apologize tong si Inday, profusely apologizing dahil dun sa nangyari noong 2022. Ginagamit rin kasi nila na, hindi, sinabi na ni Inday, parang hindi ako mag-endorse, bakit siya nag-endorse ngayon? Hindi, sabi ni Inday, ang tawag dito, never again, ganyan, yung merong, kasi may ganun statement si Inday before, never again, hindi na raw siya magpapabudol sa mga Marcos, never again. Sabi ganun ni Inday. We are seeing a different Inday right now. Yung Inday kasi na nagsasalita nung mga time na yun yung Inday na walang pakialam eh. Diba? Yun yung Inday na galit na galit. Yun yung Inday na Attorney Zuleika time. Yung wala talaga siyang pakialam. She doesn't give any damn. Diba? Nung mga panahon na yun. She doesn't really care. Parang hindi nga niya iniisip na na
Alam mo yun, yung parang wala talaga siyang Careless. pake. Parang at that time kasi parang ang iniisip lang ni Inday, bumalik na lang ng Davao eh. 'Di ba? But itong Inday na to is a different Inday because this is the Inday with a father na nasa Hague. And this is the Inday who's thinking of a long-term solution. And this is also the Inday who wants her father back to the Philippines, just like the rest of us. Even yung statement ni Inday na hindi siya mag-endorse, because that's the Inday who doesn't have a plan at that point. Yun yung Inday na walang plano pa noong mga panahon na yun. Kaya nga ako, mas matatapos gusto ko na. si Inday na gumaganito kasi ibig sabihin, ang Nag-iisip. nag-iisip na si Inday Yes! ng future. Okay, ganito. Ready na. O, pinatapos lang natin si Miss Joey. Remember, nung nadala si Tatay Digong sa ICC, halos araw-araw dumadalaw si BP Inday Sara. Okay? At I'm sure na hindi lang kamustahan ang ginagawa nila ron ni BP Inday Sara at saka ni Tatay Digong. Actually, they are planning para mapauwi si Tatay Digong. Ano yun? Common basic knowledge yan na kung ikaw anak, gagawa ka ng paraan para mapauwi mo si Tatay Digong o mapalabas yung tatay mo sa kulungan. Ano yan? Basic, okay? Di ba? Latag lang natin. Hypothetically lang to, ha? Pwedeng mali ako, pwedeng tama ako. Pero ito yung mga naisip ko overnight na talagang hindi nakapagpatulog sa akin. At talagang napaisip din ako. At nakita ko sakto yung video ni Joey De Vera. Akala ko ako lang mag-isa ang nakakaisip. So, apparently, naisip din pala ni Joey De Vera. Okay. Nag-uusap yan strategically. No? Binuo lang ni BP Inday Sara yung defense team, sabi niya sa interview. Pero siyempre nag-uusap yan. Okay? Nag-uusap. Siyempre, common yun. Nag-uusap. Dumalaw kayo. Lagi, magtitigan lang kayo. Okay, umuwi na si BP Inday Sara. Buo na yung team. Biglang ganito yung mga plano. Ha? Gets? Umuwi si BP Inday Sara sa Pilipinas kasi buo na yung defense team. Siguro sabi niya sa defense team, kayo nang bala sa tatay ko, ako naman bahala rito. Gets? Yung ginagawa ni Senator Amy Marcos, sabi ko sa inyo, nagpapasalamat tayo. Okay? Kasi nga, kundi dahil dyan, hindi natin malalaman. Tama naman. Hindi natin malalaman kung paano sila magtago ng kasinungalingan at kung paano sila magkanda utal-utal. At higit sa lahat, hindi natin malalaman at hindi tayo mapapanood. Wala rin kami mako-content. Di ba? Hindi rin natin mas maiintindihan. Kasi nga, gulong-gulo na tayo ng time na yun kung sino talaga eh. Kung sa part na yun, salamat, Senator Amy. Then biglang nag-post ng picture. Bang, 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 bang. May nagsabi, oh, that was 3 years ago. That was 10 years ago. Luma na yung photo na yan. Then, bago pala. At meron pang 30-seconder na ads. Nando dun sa YouTube, sa Facebook, nagkalat dyan. Panoorin nyo na lang. Okay. Eto. Maraming nagko-comment sa inyo dyan about dito sa PDP laban na hindi nyo lahat iboboto to. Tama. At meron din sa inyo na sinabi nyo, finally naiintindihan ko na. O, kahit ayoko kay Kibuloy, ayoko kay Pastor Kibuloy, kay Philip Salvador, iboboto nyo na rin. Comment nyo yan, di ba? Comment nyo yan, tatandaan niya. Kung nakakapanood kayo, kung yan yung kinomment nyo, malamang matatandaan niya. Okay. How sure are we na makakapasok yung 10 sa PDP laban? Sigurado ba tayo? Sa comment nga, hesitant kayo eh. Di ba? Di ba? I'm sure may hesitant pa dyan, pero ako hindi. Pasok talaga sa akin itong PDP laban. O sige, sabihin na natin na pasok lahat PDP laban. Okay. Masasave na ito mga to, si BP Inday Sara. Si BP Inday Sara, naniniguro lang yan. Gaya na sinabi ko kahapon, huwag muna nating isipin na budol na naman si Senator Amy. Nagpabudol na naman si BP Inday Sara. Ano na naman yan, BP Inday Sara? Hindi ka na naman nag-isip. Never again. Never forget. Senator Amy, Marcos pa din yan. Okay. Okay. Ando na kaagad kayo. Dito muna tayo. 16 votes ang kailangan para makonvict si BP Inday Sara. Makonvict 16 votes. That's the 2/3 ng 24 na senators. Okay? 16. Etong 10 na nasa baba, sigurado pa tayo na papasok to? Hindi ko pinagdududahan ha. Hindi ko pinagdududahan. I'm just being realistic. Okay? Meron na tayong isang sure na siguradong hindi boboto. That's Robin Padilla. Kasi nandoon pa si Robin eh. How about yung iba? Risa Hontiveros. Yung ibang the rest. Di ba?
Cheese Escudero. Di ba? Kaya nga, di ba, sabi ko lagi, papasukin natin yung 10. Papasukin natin yung 10. Then come to think of it, sigurado ba tayo na papasok yung 10? Hindi ko pinagdududahan yung lahat, ha? Kasi kung pinagdududahan nyo si Senator Amy na itinaas ang kamay ni BP Inday Sara, malamang pinagdududahan din ng iba yung PDP laban. Sigurado ako, hindi na nagsasalita yung iba dyan, pero malamang yan, hindi nila boboto lahat ng PDP laban. Correct? Baka nga ilan lang tayong boboto ng straight. Okay? Maybe, ang ginagawa ni BP Inday Sara, kaya nga niya siguro in-endorse si Senator Amy, pati na rin si Camille Villar, para lang makasigurado na hindi siya makukonvict pagpasok ng June, July. Kasi napaka-crucial niyan. Okay? Kasi ngayon, mas gusto na niya na sigurong maging presidente sa 2028. Lahat ng nagagalit kay Senator Amy, lahat na nangihingi ng proof, including me, sinabi ko na din yan. Sinabi ko din na kung may gagawin siyang paraan para maano niya yung kapatid niya, boboto ko siya. Kasama na ako dyan, okay? Guilty ako dyan. Real talk tayo dito, gusto ko transparent. Siguro sa ngayon, sabihin ko na, wag na natin hingan pa ng proof si Senator Amy na para mag-gain natin yung respect at yung boto natin. Okay? Wag na natin hilingin siguro na ipa-impeach mo yung kapatid mo. Diyan, boboto kita. Sinabi ko din yan Di ba? Guilty ako dyan. Guilty. Naisip ko lang din na pagka na-impeach si BBM o gumawa ng paraan, itong si Senator Amy na para ma-impeach yung kapatid niya, baka mas lalong hindi makauwi sa Tatay Digong. Di ba? At baka mas lalong ma-convict pa si BP Inday Sara at hindi makatakbo sa 2028, lalong hindi makakauwi sa Tatay Digong. Di ba? Ang goal nga natin, protektahan muna si BP Inday Sara para pag naprotektahan natin si BP Inday Sara, siya ang magre-request na pauwiin si Tatay Digong. Worst comes to worst nito, 2028 makakauwi si Tatay Digong pag nanalo si BP Inday Sara bilang presidente sa 2028. Pero malayo na yun Andito pa lang tayo sa impeachment trial ni BP Inday Sara. Kaya naniniguro siguro si BP Inday Sara na kumuha pa mas marami, mas okay Hindi tayo pwede mag-settle doon sa 10 lang. Kayo nga alanganin Kayo nga hesitant na iboboto si Kibuloy, iboboto si Philip Salvador. Okay, ganito Ganito, okay. Real talk. Pastor Kibuloy versus Senator Amy Marcos. Sinong boboto ng iba? Sige. Di ba? Nag-gets na Pastor Kibuloy, Philip Salvador versus sino ba mga re-electionist? Versus nung nasa Team Alyansa. Hindi ko ina-underestimate yung mga voters ni Pastor Kibuloy sa ni Philip Salvador. No. Realistic lang tayo, real talk lang tayo, 'di ba? Senator Amy versus Pastor Kibuloy, sino boboto nyo? Kung halimbawang hindi PDP laban. Kunyari hindi PDP laban si Pastor Kibuloy, si Philip Salvador. Si Senator Amy independent, okay? Sino boboto nyo sa dalawa? 'Di ba? Ako rin napaisip kayo ngayon. Di ba? Nagigets nyo? The more, the merrier. Mas marami, mas secure. In fact, kung meron man tayong pinagkakatiwalaan o si Tatay Digong sa mga Marcoses, baka nga si Senator Amy yun Di ba? Huwag na natin hanapan pa si Senator Amy na. Sige, gaya ng sinasabi ni Maharlika. Sige, sabihin mo na bangag yung kapatid mo. O kaya, yung gaya ng sinabi ko na, sige, pa-impeach mo si BBM. Diyan, boboto kita. Di ba? Sinabi ko yung guilty ako dyan. Come to think of it, sasabihin mo ba publicly na yung kapatid mo, bangag, na addict, na drug user? Di ba hindi? Di ba? Gets nyo? So, hindi niya gagawin yun. Hindi niya ipagkakanulo yung kapatid niya. Kasi kapatid, pag kayo na nga nagsabi, blood sticker than water Diba? Tama, blood sticker than water. Saka, pwedeng sinasave lang din ni Senator Amy yung kapatid niya na kahit na lumalabas na utos ni BBM, hypothetically lang sinasave niya na baka marami pa sila. So, hindi lang siguro sinasabi ni Senator Amy, buta dinidiktik niyo yung kapatid ko, hindi pwede to. Magkakaroon ako ng Committee on Foreign Relations, damay-damay kayo kung sino man yung mga nagsulsul. And remember, ito importante, remember, sa akin, hypothetically, hindi si BBM ang kalaban.
Di ba? Marami na nagsasabi na nagkikinig kasi to si BBM sa mga nasa paligid niya. Hindi si BBM ang tunay na kalaban. Pwedeng accessory, pero hindi siya talaga yung tunay na kalaban. Bakit? Matatapos na yung presidente niya sa 2028 eh. Hindi naman makakatakbo yan muli ng pagka-presidente sa 2028 eh. O sino ba ang may pangarap dyan sa posisyon na yan? Di ba? Baka sila yung nag-utos. Oy, baka lang naman, ha? Hypothetically lang. Tapos humeads up lang si nagbigay lang siya ng go signal. Yun ba? Sa bagay, pagka na yun, wala yun. Pwede ikaw na yung tumakbo sa 2028, di ba? Oo nga, no? Pwede. Sige, go. Pwede. Di ba? Hypothetically, pwedeng mali ako, pwedeng tama ako, disclaimer, hindi ko sinasabing ganun nga, naisip ko lang kasi malikot yung pag-iisip ko kagabi, sabi ko ayokong pakawala ng aga-aga, kailangan ko makontent kasi kailangan ko sabihin, baka lang naman pwedeng mali ako, pwedeng tama ako, kung mali ako, sorry. Pero di ba? Pwede. Pwede? Pwede ba yon? O baka mali ako. Di ba? Nag-usap na sila doon. Si BP Inday Sara sa si Tatay Digong. Pwedeng sinabi ni Tatay Digong na i-endorse mo si Aimee sa si Villar. Pwede. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Di ba? Tama naman. Di ba? Kasi mas mautak na si BP Inday Sara ngayon. Dahil siguro naisip niya na hindi ko mapapauwi yung tatay ko kasi nga wala ng jurisdiction yung Pilipinas. Naiba to na nangyari na. Di ba? Anong gagawin next move? Kailangan ko maging presidente para may utos ko na pauwiin si Tatay Digong. Tay, kaya mo pa ba 3 years from now? Kaya pa yan. Hindi naman bibitawan, hindi naman yan papabayaan dun eh, 'di ba? 'Di ba? Tama? Mas maganda pa doon, nakakapagpahinga pa siya, kompleto gamot, 'di ba? O tay, sa 2028 pag naging presidente ako, iuuwi kita. Pero bago yan, dito muna tayo sa impeachment trial. Pag nalagpasan ni BP Inday Sara itong impeachment trial, sigurado yan sa 2028. Ngayon, hindi natin masisisi yung iba na gano'n ang pag-iisip nila na BP Inday naman, bakit mo naman sa dami-dami na in-endorse mo si Senator Aimee pa? May dahilan si BP Inday Sara. Definitely, yun yung communication niya sa atin. Hindi niya kasi pwede sabihin publicly yung dahilan niya eh. O kaya hanapin niya tayo isa-isa. Hindi kasi ganito yung dahilan ko. Totoo lang, nagkausap na kami ni tatay. Kasi ganito ang sabi niya. Hindi di ba? Ito yung communication ni Tatay Digong ni BP Inday Sara. Kaya niya in-endorse para sabihin sa atin na pinagkakatiwalaan niya, pwede, si Senator Aimee. Kasi ang habol lang niya, makaligtas siya sa impeachment trial. And also Villar. Pwede ba yun? O mali ako? Di ba? Hindi kasi naisip ko eh. I'm pretty sure meron dahilan si BP Inday Sara bakit niya in-endorse si Aimee. Kayo na nga nagsabi eh. Di ba? Siya nga BP Inday na rin nagsabi na never again. Bakit ngayon ganon? Di ba? Well, kasi mas nag-iisip siya ngayon. Bakit Villar? Kasi mas nag-iisip siya ngayon. Di ba? Hindi si BBM ang tunay na kalaban. Kasi matatapos na yan sa 2028. 3 taon na lang yung hihintayin natin. Habang inihintay natin yung 3 taon, nagpapalakas ngayon si BP Inday Sara para hindi siya ma-convict sa June at July. Yun ang crucial. June at July. Okay? Yun yung kailangan muna natin i-resolve bago yung never again. Senator Aimee na naman, never again. May dahilan niya kung bakit. At yun yung kailangan natin pagkatiwalaan. Tiwala ako, gaya ni Joey De Vir. Kung talagang sinabi o sasabihin man o talagang pinagkatiwalaan ni BP Inday Sara si Villar, si Camille, pati na rin si Aimee Marcos, then go for it. May dahilan niyan kung bakit. Paano kung si Tatay ayaw nyo, okay? Di ba ayaw nyo? Sabi nyo nga ayaw nyo, di ba? Sa comment section, never again, never forget. Paano kung si Tatay Digong ang nag-utos nun? Talaga. O di never again, never forget. May dahilan niyan kung bakit hindi lang masabi ni BP Inday Sara sa atin. Kasi strategy nila yun. Parang pinakita nila yung barahan nila na meron pala silang alas na hawak. Tapos ikaw puro
Puro 5, 6, 7, 8, puro 6, 2. Di ba? Pagkatiwalaan natin. Akin lang, hypothetically. Kayo pa rin naman yan. Di ba sinasabi nyo? Pero kaya ako sinabi sa inyo to na pwede. Di ba? Pwede. Maraming salamat mga kayo sa pagkikinig. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampen, sumasalamin sa katotohanan lamang.